Frenny, may negosyo ka ba o magtatayo ng negosyo? May gusto ka ba na bahay, kotse, mga plano sa buhay? Teka lang, pakinggan mo muna ang gabay aralin na ito bago ka magkwento sa iba. Dahil yan ang ating aalamin dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may Maswerteng araw mga Frenny. May ugali ka bang mapakwento sa iba? O yung tipo ng tao na mahilig mag-flex nang wala na sa lugar, wala na sa timing? Yung tipong kaka-flex mo nagmumukha ka ng mayabang sa mata ng ibang tao? Nako, yan ang iiwasan mo Frenny dahil hindi mo alam nakakakuha ka na ng evil eye. Sa nagdaang mga aralin, ibinahagi ko ng bahagya ang patungkol sa mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa tao. Pa napapanood, ilalagay ko ang link sa description box. Ito ang video aralin na yon, which is part pa din ng personality development serye natin yan. Pero ngayon naman ay part ng ating pampaswerte gabay na maaring kapulutan mo ng aral. So going back nga sa ating pinag-uusapan, lahat dapat ng mga plano mo sa buhay ay hindi dapat ipagsabi sa ibang tao. Huwag lang basta mag-flex unless may mga ritualang kang ginagawa kontra evil eye, lalo na kung patungkol sa negosyo. Alam niyo bang hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang panig ng mundo ang mga successful na mga negosyante may mga pangontra evil eye yan. Sa pagnenegosyo, andyan ang mga taong gusto kang malugi. Gusto kang bumaba sa pagkakaangat. Take note mga Frenny, hindi lang sa pagnenegosyo kundi sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, ng buhay ng isang tao, may ganyan. Ang mga taong inggit sa iyo ay tinatawag na evil eye energy. Ang mga taong nagbubulalas ng negatibong salita sa'yo dahil inggit sa'yo, ang salitang yon ay evil eye energy din. For example mga Frenny, may negosyo ka. Sasabihin nila ay wala yan, walang bibili dyan o di naman kaya pag-uusapan ka nila about sa negosyo mo. That's also a sign of evil eye energy mga Frenny, tandaan nyo yan ha. Lalo pa kaya kung makapagbitaw sila ng salita, sana hindi ka maging successful sa negosyo mo. Sana hindi ka maging successful sa ginagawa mo. Yan ang isang pinaka-evil eye energy na dapat nyong kontrahin, na dapat nyong tutukan. Mas maraming tao ang gusto kang makitang lumubog kesa sa mga taong masaya dahil successful ka. Kaya pipiliin mo ang mga taong binabahagian mo ng mga plano mo sa buhay mo. Kaya naman narito ang simpleng gabay ko para dyan at para sa pangkalahatan. Unless kung nagpapaalaga kayo sa akin, estudyante kita o nagpapaalaga ka ng ritual sa akin, syempre, ibang way naman yon, secret ways. Okay, so going back sa gabay, ito ang dapat gawin. Number 1, kung kayo ay may negosyong tindahan, kahit ano pa yan, basta may tindahan or nasa stall kayo or shop, basta may pwesto, ganon. Ipinapayo ko na magsabit ng pulang sili sa tindahan ninyo. 12 pieces is enough mga Frenny, yan ang isasabit ninyo. Pero dapat ang tali o sinulid na gagamitin ay kulay pula. Pakatandaan. Number 2, Hamsa Evil Eye Charm. Aside sa pagsabit ng sili, inire-recommenda ko din ang pagsabit nyo ng Hamsa Evil Eye Door Charm. Ito ay protection sa anumang inggit vibration kung tawagin. Anumang negative energy na maibabato sa negosyo mo ay lilipas o hindi magtatagal. Number 3, wear evil eye bracelet. Isa sa mga magandang kaugalian ay ang pagsusuot ng evil eye bracelet. Mainam din naman kung may evil eye ka sa kaha ng tindahan mo. Good for protection yan kontra inggit at negative vibration sa negosyo mo. Number 4, isang mangkok ng asin sa tindahan. Iyan ang kailangan mo sa tuwing magbubukas ka ng negosyo. Ilalagay mo yan sa tabi. Mainam kung nakaharap sa tao o sa bibili pero hindi dapat kapansin-pansin. Number 5, halaman na pinya o yung mismong dahon niya mga Frenny. Ang tinutukoy ko po ay yung tangkay mismo mga Frenny, yung dahon niya. Simple lang ang gagawin nyo. Sa isang mangkok maglagay ng asin at clove, pagkatapos ay ipaibabaw ang tangkay ng pinya. Mahalaga na buo ang dahon o tangkay nito. Alisin lamang ang tangkay kapag malapit ng mabulok at palitan na uli ng bago. Kung kayang gawin at
kumpletuhin ang lahat ng gabay, mas maganda mga Frenny. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon patungkol sa negosyo at plano ng buhay mo. Ugaliing magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano gaganda ang iyong